Sobrang nakakasabik ang mangyayaring laban sa chapter na ito dahil makikita na natin kung paano makipaglaban si Arcia, kung ano ang hidden ability ni Granga, ang pagkakaroon ni Ezreal ng bagong kapangyarihan kasama si Gray, at mapapasama na kaya si Ezreal sa Donut family nila Ace na magdadahilan upang magalit si Amot ng tuluyan. Kaya naman dahil sabik na ang lahat ay hindi ko na ito patatagalin pa at simulan na natin ang chapter 68. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Pagkatapos babagsakin ni Suho si Granga ay kanyang sinabi kila Arcia na pakawalan nila ang bata, habang si Pia hindi makapaniwala na natalo si Granga, at habang humihingi ng tulong si Circa ay nasabi naman ni Arcia na mukhang mas mabilis ang paglakas ni Suho higit sa kanilang inaasahan. Pinakagat ni Arcia ang kanyang insekto sa leeg ni Circa dahil mas mainam kung mananahimik muna ito, at sa pag-aalala ni Suho sa bata ay sinabi ni Arcia na wag raw itong mag-alala dahil pinatulog niya muna saglit ang descendant ng Frost Monarch. Nagulat ang bida sa kanyang narinig dahil sinasabi daw ba ng kalaban na si Circa ay isang descendant ng Frost Monarch, at base sa pagkakaalam nito tungkol sa mga descendant ng Monarch ay maaaring may alam ito, kaya tanong niya kay Arcia na survivor daw ba sila sa nakarang digmaan ng mga Monarch. Habang hawak ni Pia si Circa ay sagot ni Arcia na pwede silang i-consider ni Suho na mga nilalang na nabuo dahil sa nangyaring digmaan ng mga Monarch, sapagat silang tatlo daw ay descendant din ng mga Monarch, at dito ay muling pinakita si Granga sa likuran ni Suho. Sa malakas na pag-atake ni Granga ay nagawa naman itong sanggahin ni Suho ng kanyang dalawang kamay, samantalang sa isip ng bida na dapat raw ay balina ang dalawang kamay ni Granga. Bigla namang ginamit ni Arcia ang kanyang kapangyarihan upang magpalabas ng insekto, at ang insektong ito ay tila ba naging armas dahil nagbuga ito ng malakas na magical power para tapusin ang bida. Sinabi ni Arcia na siya ay sasali sa laban upang makapagbigay ng oras kay Pia hanggang sa makagawa ito ng gate, samantalang ang system naman ay nagbigay ng bagong quest kay Suho kung saan kailangan itong maging kakampi sila Arcia para tanggapin siya bilang master ng Shadow Dungeon. Habang papabangon ay nasabi ni Suho na nag-update ang kanyang quest at hindi niya daw akalain na makikita niya dito ang ibang descendant ng mga Monarch, at sagot naman ni Vero na maganda ang pangyayaring ito para kay Suho dahil mas napaikli na ang oras ng kanilang paghahanap sa tatlo pang descendant. Sa palagay daw ni Suho ay hindi papayag ang tatlo na maging kanilang kakampi, pero sagot ni Vero na isa lamang ang paraan kundi bugbugin ng mga ito hanggang sa mapapayag nila itong sumali sa kanila. At sa muling pagsugod ni Granga ay madali na naman siyang nahiwa ng ating bida. Nagpalabas naman si Arcia ng tatlong insekto sa kanyang likuran upang ipangsugod kay Suho, at sa pag-iwas ng bida sa atake ng mga insekto ay kanyang nasabi na ang gumagamit ng insekto ay maaaring isang tipo ng nilalang na magaling sa malayuang pag-atake. Subalit napangiti si Arcia sa mga sandaling ito dahil ang kanyang mga insekto ay pumasok sa isang gate, sabay lumabas malapit kay Suho kung saan nagawa nilang masira ang damit ng ating bida. Medyo ininda ni Suho ang pag-ataking iyon dahil hindi niya inaasahan na manggagaling ang pag-atake mula sa kanyang tagiliran, at nagpasalamat naman si Arcia sa ginawang pagsuporta sa kanya ni Pia, habang sa isip ni Suho na maaaring ability ito ng batang kanyang nakikita. Muli namang bumangon si Granga na para bang walang nangyaring pinsala sa kanya, kung kaya't nasabi ni Suho sa kanyang isip na ang pagliligtas kay Circa ay medyo mahihirapan siya dahil ngayon ay napapalibutan siya ng tatlong descendant ng mga Monarch. Bigla naman siyang nakarinig ng isang boses, at ang boses na ito ay mula kay Ezreal, at sinabi ni Ezreal na palabasin silang dalawa ni Gray ni Suho mula sa Shadow Dungeon para sila ay makatulong sa laban, pero sagot ni Suho na masyadong malakas ang mga kalaban at hindi sapat ang lakas nila Ezreal para tapatan ng mga ito. Ngunit sagot ni Ezreal na magtiwala lamang daw ang bida sa kanila dahil gusto nilang maging kompanyo na kayang makipaglaban kasama si Suho. Habang nakasangga ay binuksan ni Suho ang gate at sinabi niya na wag pilitin ng dalawa kung alanganin sila sa laban, at sa paglabas nila Ezreal mula sa gate ay nagmadali silang tumungo kung nasaan si Arcia. Ngayon ay nakatuon na lamang ang pansin ni Suho kay Granga, habang nasabi ni Ezreal na ito na ang tamang oras para sila ay magpasikat, kung kaya't tanong niya kay Gray kung handa na ba ito, samantalang si Arcia ay natuwa dahil ito daw pala ang mga descendant ng ibang Monarch na alipin ngayon ni Suho. Nagpalabas siya ng mga insekto mula sa lupa at sinabing bakit hindi niya samantalain ang pagkakataong ito upang kuhanin din sila
Ezil at Gray, at habang nag-aalala si Suho ay sinabi ni Ezil na wag itong mag-alala sa kanila at mag-focus lamang ito sa laban. Sa isip ni Ezil na ito daw pala ang level ng lakas ng mga kinakalaban ngayon ni Suho at masasabi niyang sobrang lakas ng mga ito. Subalit alam naman daw niya ang dahilan kung bakit hindi sila tinatawag ng bida, sapagkat nais lamang silang protektahan nito dahil malayo ang agwat ng kanilang mga lakas. Ngunit sa isang saglit ay biglang nanlaki ang mata ni Arcia sapagkat bigla na lamang nagkahiwa-hiwa ang kanyang mga insekto dahil ngayon ay nagpakita ang isang puting buhok na pagmamay-ari ni Ezil sapagkat nakipag-combine siya ng lakas kay Gray dahil ang hindi raw pagtawag sa kanila ni Suho ang naging dahilan para sila ay mas lalong magsumikap para lumakas. Habang umiiwas ang bida ay kanyang naisip na sila Gray at Ezil ay gumamit ng Beast Possession para magpalakas at sinabi ni Ezil na hindi lamang ito ang kaya nilang gawin sapagkat gamit naman ng kanyang band skill ay gumamit siya ng Demon Strike kung saan 3 beses niya itong pwedeng gamitin at madali niyang tinapos ang mga insekto ng kalaban. Nagulat si Arcia nang magasgasan ng kanyang muka sa atakeng ginawa ni Ezil pero hindi pa pala doon nagtatapos dahil bigla muli siyang inatake ni Ezil sa malapitang pamamaraan sabay din-activate nila ang kanilang band skill para makaiwalay si Gray na siyang kinamura ni Arcia. Sinugot ni Gray si Pia at sinabi naman ni Pia na tumigil daw si Gray dahil hindi naman siya nakikipaglaban kaya naman wala nang nagawa si Pia kundi pumikit sa mga sandaling ito at kinuha naman ni Gray si Circa para iligtas dahil simula pa noong una ay ito talaga ang kanilang plano. Sinabi ni Ezil na magaling daw ang ginawa ni Gray sabay nag-report ito kay Suho na naligtas na nila ang bata at sagot naman ni Suho na magaling ang ginawa ng dalawa kung paano nila ginamit ng may kontrol ang kanilang mga skill. Sinabi naman ni Arcia na ang band skill daw ba ay privilege nila Suho na nag-exist lamang sa kanilang system kaya naman dahil sa mga nangyari ay napundi na ang ina ng mga insekto kung saan tinusok niya ng kanyang buntot si Ezil at tumagos talaga ito ng matindi sa katawan ng prinsesa. Nagulat si Suho sa nangyari kay Ezil at sinabi ni Arcia na base sa hindi pagbibigay ng quest ng system sa kanya ay ibig sabihin lamang na hindi kailangan ng system ang katulad nila Ezil. Kaya naman mas mainam daw kung ito'y mamamatay na ngayon pero sa sumunod na eksena ay biglang napalipad sa kanyang itaas si Granga na kinalaki muli ng kanyang mata. Kaya naman sa galit niya kay Suho ay humiyaw ito ng malakas pero bigla na lamang naputol ang kanyang buntot habang si Suho ay sinalo si Ezil para ito'y iligtas. Binuksan ni Suho ang kanyang Shopee para bumili ng item at habang binubuhos niya ang gamot na pula ay sinabi nito na magpahinga muna si Ezil at inutos niya kay Gray na dalhin si Ezil at Circa sa loob ng Shadow Dungeon. Muli na namang gumaling si Granga mula sa kanyang pinsala at sinabi naman ni Pia na nakabisado niya na ang gate na pinalabas ni Suho at kahit malaki daw ang magiging kapalit ng pagbubukas niya ng gate sa domain ng bida ay gagawin niya ito alang-alang kay Arcia. Nagpasalamat naman si Arcia kay Pia at inutos nito kay Granga na samahan si Pia upang kuhanin ang descendant ng Frost Monarch at gamit ang gate ni Pia ay pumasok sila patungo sa Shadow Dungeon. Tinawag ni Suho si Arcia bilang insekto at base daw sa pagsasalita nito kanina ay nakikita din ni Arcia ang tungkol sa system kung kaya't kanyang tanong na ginagamit din daw ba nito ang system na ginawa ng kanyang ama. Sagot ni Arcia na nagkakamali si Suho dahil ang system na kanyang gamit ay mas maganda kung ikukumpara sa system na gamit ng bida at ang kanyang basihan ay sinabi ng system sa kanya na matatagpuan sa lugar na ito ang descendant ng Frost Monarch. Tugon naman ni Suho na buti na lamang daw na hindi binigay ng kanyang ama ang system na kanyang gamit sa isang basurang katulad ni Arcia pero sagot ni Arcia na sa palagay daw ba ng bida na ito ang tamang oras para sila ay mag-usap dahil ang kanyang mga kasama ay pumasok daw sa loob ng domain ng bida. Sagot ni Suho na wala siyang pakialam kaya nasabi tuloy ni Arcia na wala daw bang pakialam si Suho sa kanyang mga kasama at gaya daw ng inaasahan niya sa descendant ng Shadow Monarch ay gagawin nito ang lahat para sa kanyang sarili. Tugon muli ni Suho na hindi naman sa inaabandon niya sila Ezil sapagkat hindi niya lamang kailangang mag-alala sa mga ito at sa sumunod na eksena ay bigla na lamang itong nawala sa kanyang pwesto sabay nagmakita malapit kay Arcia upang ito ay atakihin sabay sabing bakit hindi raw mag-alala si Arcia para sa kanyang sarili. Sumunod ay muling pinakita si Circa kung saan nagkaroon na ito ng malay at habang siya ay nagtataka kung saan lugar siya napunta ay pinakita naman si Gray kung saan nanggigigil ito at handang makipaglaban. Nakarating na din pala sila Pia at Granga sa loob ng Shadow Dungeon at nasabi ni Circa na ang dalawang ito ang mga nilalang na gusto siyang hulihin pero bigla siyang nakaramdam ng malakas na aura at isang boses ang nagsalita
kung saan sinabi nito na siya ay magtatanong at maaari daw silang mamatay depende kung paano sila sasagot, kung kaya't sumagot daw sila ng may pag-iingat at dito ay pinabita si Amot mula sa itaas at tanong nito kung sila Granga daw ba ang may kagagawan kung bakit nagkagano ng kalagayan ni Esil. Sabay dinurog nito ang gusali na kanyang kinalalagyan dahil sa sobrang galit. Dito na nagtatapos ang chapter 68 kung saan ito muling chapter ng season 2 ng solo leveling Ragnarok sapagkat magkakaroon ng matagalang break para sa season 3 at inaasahan na babalik ang manhwa sa darating na June or July 2026. Kaya naman dahil sa matagal na break na mangyayari ay maglalabas ako ng mga short video tungkol sa mga eksena or trivia na hindi pa pinapakita sa manhwa, kaya abangan nyo ito mga kaibigan. Goodbye!